Tatlong lalaki ang patay matapos silang pagbabarilin ng mga gwardiya sa isang bakanteng lote sa silang lalawigan ng Cavite. Si JP Soriano, naka-alerto 24, live mula sa Cavite. JP, ano nangyari? Mike, tinutugis na ngayon na silang Cavite Police ang 11 security guard na suspect sa pamamaril at pagpatay sa tatlong lalaking nanguhuli lamang ng gagama, Mike, dito sa bakanteng loteng ito kung saan tayo naroroon ngayon. Anong telephone number nila dyan? Kinilala ang mga biktimang si Crispin Juvilla at ang magbayaw na sina Christian Salvador at Francisco Buergo. Suspect sa pagpatay ang 11 security guard na naka-duty kagabi sa isang pribadong pastulan ng baka dito sa Barangay Maguyam, Silang, Cavite. Mabait po siya eh. Hindi niyo po akalain ganun mangyari sa kanya? Papaalam po sa amin, kukuha lang po ng gagamba. Tapos sabi ko, huwag ka na sumama doon. Tapos sabi, babalik naman ako, sabi niya. Hindi ko akalain ganun mangyayari. Naiwan pa naman yung dalawang anak buntis pa yung asawa. Hindi naman po nila deserve yung ganun pagkamatay. Nandun lang sila para maghanap ng pagkakalibangan ng mga anak nila. Kwento nilang kasama ng mga biktima. Pasado alas 8 kagabi, napunta ang magkakaibigan sa lote. Humiwalay raw ang grupo ni Juvilla, Salvador, Buergo at isa pang kasamang lalaki. Pagdating daw ng bandang alas 10 ng gabi. Papauwi na po kami, minarinig po kami putok. Ayon sa pulisya, hinuli raw ng security guards ang grupo ni Juvilla. Isinulat pa daw sa logbook ang pagkakahuli sa apat, trespasser at nagnanakaw daw. Hinila dito, papunta doon. So doon namin na-recover yung bangkay sa may malayo doon sa may damuhan doon. So anong ibig sabihin, tinatago pa nila para may plano pa sila itago? Yun nga ang ano nila, tinatago nila para hindi malaman. Himala naman nakatakas at nakatakbo ang isang lalaking kasama. Nakahingi ng tulong sa mga kaanak nila. Naikwento pa raw niyang pinagbabaril sila ng security guards. Agad ni-report sa pulis. Pagdating ng otoridad at mga kaanak ng mga biktima, wala na raw ang security guards. After barilin, dinala dito sa may malayong lugar na to, mga 100 meters. May plano silang ibaw nito. Kaso nga lang, nakatakas yung isa. Yung mga suspect natin dito, yung mga gwardiya ng Dasmariñas Security Agency. Sa barracks, nagkalat din ang mga gamit at mga pitsil na amoy alak. Na-recover ng pulisya ang ilang basyo ng bala ng caliber 45, M1 Garand at M14. Ang ilan daw sa mga gwardiya, nag-awol. Ang anggulo dito na napagtripan ng mga gwardiya natin nung ano dito eh. Tumangging umarap sa kamera ang kinatawan ng Dasmariñas Security Agency kung saan galing ang 11 security guards. Ayon sa kanilang administrator, hindi raw nila alam ang nangyari. Pero kinumpirma nilang security guards nila ang nasa logbook. Ang ano ko lang po, mahuli po yun at nabigyan po ng katarungan. Naawa po ako sa mga apo ko. Iyon po lamang. Mike, halos patapos na ang ginagawang autopsy ng SOCO sa mga labi ng tatlong biktima para malaman kung gaano karaming tama ng bala ang kanilang natamo. Mike? JP, wala ba tayong balita dyan kung tutulong o hindi yung pangasiwaan ng Dasmariñas Security? Mike, nakipag-ugnayan na sila sa PNP at ayon sa kanila, bukas daw haharap ang kanilang abogado at ibibigay naman daw ang mga address at iba pang details kaugnay sa mga suspect na security guards. Ang tinutukoy ko, JP, bukod dyan ay tulong para doon sa mga naiwan ng mga napatay. Mike, wala pang ganung abiso ngayon ang security agency ng mga suspect sa mga oras na ito pero atin yan aalamin pagkatapos ng report na ito. Maraming salamat, JP Soriano. Bukod po sa mismong bus, sa mga cellphone at saka mga basyo ng bala, sinusuri na rin ng Joint Investigating Team ng Hong Kong Police, DOJ at NBI yung pong mga damit na suot ng mga bihag noong August 23. Dito rin malalaman kung binaril ba ng malapitan ang mga biktima. Mula sa Hong Kong, nakatutok si John Consulta, exclusive. Ilan lang ito sa mga damit ng mga hostage na dinner-over ng mga ospital sa Maynila sa mga opisyal ng Hong Kong Police. Magiging susi ang mga ito sa paghahanap ng sagot ng mga ospital kung sa loob o sa labas galing ang mga balang tumama sa mga biktima. Sa pamamagitan ng microscopic analysis o chemical reaction, matutukoy kung meron o walang bakas ng nitrates o tattooing ang mga damit. Sakaling magpositibo,
Indikasyon daw ito na binaril ang malapitan ang mga biktima. Pero kung magne-negatibo, senyalis daw ito na mas malayo sa 3 feet ang layo ng biktima sa pinanggalingan ng putok. Pero ang problema, ayon sa Hong Kong authorities, kulang daw ang mga damit na kanilang hawak. Di raw kasi na-turn over ng mga ospital sa Maynila na pinagdalhan sa mga biktima ang lahat ng mga damit ng mga dayuhang hostage. Kanina, nakuna na ng statement ng NBI DOJ team ang isa pang survivor na si Lee Chuen-yu. Kagabi, ang sugatang hostage na si Ami Yawon ang nakausap nila. Emotional daw si Ying habang ikinikwento ang nangyari. Kasama niya sa pamamasyal sa bansa ang asawa at 2 anak na babae na namatay lahat. Anak niya si Jason na nasa sensitibo pa ring lagay matapos tamaan ng mabigat na bagay ang ulo. Medyo may iyak na rin yung interpreter at umiyak na rin si Miss Leong. Kaya humingi muna tayo ng sorry sa kanya na hindi natin kagustuhan ang nangyari. Sisikapin daw ng Joint Investigation Team ng NBI at Hong Kong Police na makompleto ang lahat ng kanilang kailangang impormasyon para maisapin nila ang kanilang isinasagawang investigasyon. Mula pa rin dito sa Hong Kong, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Humarap si Pangulong Aquino sa isang panel ng mga taga-media para linawin ang mga issue tungkol sa hostage crisis. Isa po sa mga sinabi ng Pangulo, yung nakatanggap daw siya ng anyay nakakainsultong liham mula sa Hong Kong. Narito po ang aking report. Sa imbitasyon ng Malacanang, pinaunlakan ng 3 media personality, kasama po ang inyong lingkod, para makapanayam si Pangulong Aquino. Layo ng panel discussion na bigyan linaw at sagutin ng Pangulo ang iba't ibang tanong, pati na mga espekulasyon tungkol sa August 23 hostage-taking incident. Makailang beses iginiit ni Pangulong Aquino, hindi nasunod ang mga ipinangako sa kanya para maresolba ang hostage crisis. Ano ho yung major na problema na kinahantungan ng hostage crisis na ito sa inyong administrasyon, sa ating gobyerno, at sa inyo bilang Pangulo? Inassume ko po na ang Commander-in-Chief pag nag-utos, tinutupad ang kanyang utos. Buong araw, mataas ang kumpiyansa natin na mareresolba itong isyong to na walang pagdadanak ng dugo. Sa akin pananaw po, parang napakatagal na pagkilos ng assaulting team. At again, bakit ang tagal? Sino nag-utos itong pagpuputok nito? Bakit kailangan putukan? At hindi kaya naisip ko anong magiging reaksyon ni Captain Mendoza, no? Umaga pa lamang, anya, ay na-brief na siya tungkol sa hostage-taking at mismong siya tumawag sa mga opisyal na kailangang tumutok sa sitwasyon. Kinumpirma rin ng Pangulo na totoong sumagi sa isip niyang siya na ang kumausap sa hostage-taker. Personally, gusto kong puntahan. Siguro ko kung baka naman galangin yung opisina ko, kung di man yung pagkatao ko, baka naman paniwalaan ako, baka naman pumayag sa akin. Masasabing hindi rin nakatulong sa Pangulo na nasa isang restaurant siya nung umabot na sa sukdulan ang sitwasyon sa Quirino. Kahit pa ang pakay noon ang makipagpulong sa Crisis Management Committee. Talagang naubos na ho yung pasensya ko. Hinanap ko po si Yusek Puno, si General Santiago at si General Magtibay at tinuro ko sa Emerald. Mr. President, meron pong nagsasabi na ang management style daw ninyo is not hands-on enough. Ito po bang crisis na ito ay nakapagbukas sa kaisipan ninyo para i-adjust, para iayos, or ang management style po ninyo? Yung pag-define ho nila kasi nung management style na hands-on, dapat nando ka na sa sentro ka ng aktibidades. Pasensya na po at wala akong iniinsulto dito na hindi naman parang araw-araw dating sa akin dapat nangangampanya ako. Importante ho sa akin, maibigay yung kredito doon sa mga talaga nagtrabaho. Pero mas pinaka-importante, yung obligasyon sa tao ay nangyari. Hindi ho yung sinong bida. Isa pa sa mga tinanong kay Aquino, ang umano'y hindi pagtanggap sa tawag ni Hong Kong Chief Executive Donald Tsang noong kasagsagan ng hostage-taking. Yung pagtawag po ni Chief Executive Donald Tsang ay hindi ho expected. Hindi ho sigurado yung aking aid kung legitimate call to. Nanigurado lang po na idaan natin doon sa protocol. Hindi maikakailang naging negatibo ang imahe ng Pilipinas sa international community na umabot pa sa punto na ayon sa Pangulo ay nakatanggap siya ng isang nakakainsultong liham. Our country has been written in a Chinese newspaper as one of the most chaotic
in Southeast Asia. Tinanggihan yung unang nais ninyong pagpunta doon ng high-level group from our country. Siyempre kailangan unawain po natin na kakaibang pangyayari ito lalo sa mga mamamayan ng Hong Kong. Kaya yung katakot-takot itong batikos, banat, insulto po tinanggap natin. Minabuti po natin hindi mag-respond. Yung sulat na opisyal galing sa gobyerno. Iginiit naman ng Pangulo, nag-apologize na siya dahil sa sinapit ng mga turista mula sa Hong Kong. Ayaw naman daw niyang pangunahan ang pagsasiyasat ng Incident Investigation and Review Committee. Pero ang tiyak niya, may masisibak. Gayunman, kasabay ng pagtiyak na ito ay ang pagtatanggol naman kina DILG Secretary Jessie Robredo at si Undersecretary Rico Puno. Nagkaroon na ho pala ng hindi pagkakaunawaan. Bakit pa siya itinalaga? In fairness to Secretary Robredo, he has demonstrated that there is a clear-cut and correct relationship between the two of us. So, will we change the appointment? That will be yung subject to further discussions between the two of us. Sa huli, umaasa ang Pangulo na maitutuwid din ang mga kamaliang nagawa sa pagtugon sa hostage crisis. What I was referring to, sir, is sa salitang tapatan, in hindsight now, wala po ba kayong episodes na sana ganitong ginawa ko, sana ganitong nangyari, sana inutos ko ito, sana nag-assign ako ng in charge of media para walang sabog sa wala po bang ganon? Walang episodes na pumapasok sa inyo? Well, nandun na ho yun. Yung katulad sa video in particular, sana nga I had time to sit down with them and tell them ganito dapat ang gagawin dito. But I think I had my plate really full on that particular day. Let me just say that this incident will not define this administration. Yung pong napanood yung pagbuo po ng media panel na kakapanayam sa Pangulo, ideya raw mismo yon ni Pangulong Aquino. Ano nga bang nagtulak sa ating presidente para gawin niyang medyo kakaibang estilo na yan? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ayon na rin mismo sa Malacanang, ngayon lang nangyari na inimbitahan ng isang pangulo ng bansa ang isang panel ng media sa palasyo para tanungin siya tungkol sa iba't ibang issue. Ang panel ay binubuo ni Mel Tiangco ng GMA Network, Ted Filon ng ABS-CBN at Paulo Bediones ng TV5. Dumating din ang iba pang miyembro ng media para makinig sa interview na tumagal ng 1.5 oras. Matapos ang panel interview, tinanong ang Pangulo kung bakit siya nagpatawag nito. Ang hinahabol ko lang ho dito, bigyan ako ng pagkakataon, pakinggan lang kung ano ho paniniwala lang. Ako po yung matagal na nakasandal sa taong bayan. So, gagawin po nila yung palagay ko tama. Pero dito lang ho, ayoko lang ho mapasok na yung lahat ng batikos ang siyang naiiral sa diskusyon, umiiral sa diskusyon, at wala naman po yung katotohanan. Mabuti na ilagay sa record kung ano ba talaga ang pinagagawa natin ng araw na yon. Hinanakit ng Pangulo, maliraw ang ilang impormasyong naglabasan kung nasaan siya noong nagaganap ang hostage taking. Maraming haka-haka, pero yung iba talaga napaka-absurdo na ng mga sinasabi na nangyari. Meron nagtanong sa akin kamakailan na nasa Tagaytay raw ako nung nangyari itong crisis na to. Siguro kaya ko magtago ng itsura ko at saka itong mga PSG pwede magiging invisible para nandun ako sa Tagaytay. Nobody demonstrated any iota of proof. Ayon sa Pangulo, ideya niya mismo ang magpa-interview sa isang media panel. Ayon sa ilang insider, tutol ang ilang advisor ng Pangulo dito. Pero itinuloy pa rin ni Aquino sa kagustuhan makapagpaliwanag sa publiko. Sa ilang miyembro ng Malacanang Press Corps na nakapag-cover na rin sa ilang nagdaang presidente, nakakapanibago ang estilong ito ni Aquino. Every time you ask him, talaga marami siyang sinasabi. Masaya yun. Ano yun, syempre, pabor sa atin. Pero sa kanya, hindi ko alam. Depende. In fairness to him, at least, ready siyang sumagot sa kahit anong gustong itanong sa kanya. Sa atin naman, on the part of the media, depende na sa atin yun. Binigay na sa atin lahat ng pagkakataon. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.